Pwede pala ito no, gawa sa kamote pero ube flavor na buchi. Naguluhan ka rin ba? Tara, samahan nyo ko at gagawa tayo ng cheesy buchi for today's video. Tara, simulan na natin. Meron pala ako isang pirasong kamote dito at pinag-iisipan ko nga kung ano ba talaga ang gagawin ko dito. Mag-iisang linggo na nga ito sa aming mesa at kabilin-bilinan ko talaga sa nanay ko na wag galawin dahil may paggagamitan ako nito. Kaya for today ay gagamit tayo nitong kamote at steam or pwede naman natin itong i-boil. Balatan natin at i-chop na natin ng ganyan kalaki. Hugasan na lang din natin ito pagkatapos natin i-chop bago po natin i-steam or i-boil. Konti nga lang itong kamote na palalambutin ko kaya sabi ko dito ko na lang siya i-steam sa steamer ng bote ng aking mga anak. Mas maigi talaga na habang mainit pa, durugin at smash na natin itong sweet potato natin para mas madaling madurog. Gagamit pala tayo dito ng 1 cup glutinous powder, 1/3 cup sweet potato na dinurog natin kanina at 1/3 na sugar. So itong tubig na gagamitin natin ay hot water po dapat. Paunti-unti lang dapat ang buhos natin ng tubig habang ito ay hinahalo natin ng maigi. So 3/4 cup of hot water po ang nilagay ko dito pero depende po sa inyo kung kulang po ba yan ay pwede po tayong magdagdag. Kung sobra po ay pwede po nating bawasan. At ito talagang medyo natawa ako. Alam nyo kung bakit? Dahil gumamit nga po ako ng disposable gloves at tingnan nyo naman kung ano po ang nangyari. Masyadong manipis po yung disposable gloves na nabili ko sa online. Kaya yan, gumamit po ako ulit ng spatula sa paghahalo nitong mixture ko. Mas maigi pa nga ito kahit mahirap mahalo ko naman na maigi itong ginagawa ko. Gumamit nga rin pala ako dito ng ube essence. Ewan ko ba dahil nakita ko na sa mga video na pinapanood ko merong kulay violet na ginagawa. Kaya hayan, naglagay na rin po ako ng ube essence para mas maganda siya tingnan. At dito nga po sa ginagawa ko dahil medyo malambot pa yung dough, nagdagdag po ako ng glutinous rice flour at hayan po minekos-mekos ko lang hanggang sa maging ganyan na yung texture niya. This time kukuha lang tayo ng ganyan kalaki at gagamit lang po tayo ng 1 tablespoon at maglagay na po tayo ng cheese para sa kanyang filling. At ayan po, pinakita ko na nga po sa inyo na gumamit na lang talaga ako ng kamay at wala po akong gloves dito at menekos-mekos ko lang yan hanggang sa makuha yung texture na gusto ko at kailangan pinong-pino siya. O diba? Para exact yung measurement or gusto mo pare-parehas ang size nitong mga buchi na to, gumamit ka lang po ng 1 tablespoon. Pantay-pantay yung bilog na magagawa natin dito sa ating buchi. Idip po natin dun sa ating water bago po natin ilagay at pagulungin dito sa ating mga sesame seeds. O diba? Napakabongga. At sa mixture na ginawa po natin ay nakabuo or nakagawa po ako ng 10 pirasong buchi. Ganito lang pala kasimple at kadali gumawa nito. Kaya ako sa'yo, imbis na bumili ka sa labas, gumawa ka na lang din sa bahay at marami pa ang makakakain. Malalaman po nating luto na itong ating buchi kapag sila ay lumulutang na po dito sa ating piniprituhang mantika. Kapag nakaabot po kayo dito sa part ng aking video, paki-like and share na lang po. And don't forget to follow our page for more updates sa mga video na i-upload ko. Enjoy and fill your tummy. Yun lang po for today's video. Bye!